Kailan po mag-uumpisa na libre na po, covered na ng PhilHealth, ang ultrasound, MRI, CT scan, pulmonary workup, SGPT, eye test, ear exam, even yung pong cleaning ng ngipin. So gusto ko po covered yun at walang copay, especially pag sa mga mahirap nating kababayan. At sabi niyo po, it will be done. Ano pong status, sir? Honorable Senator Tulfo, we are still studying this, but we commit to comply with this directive within the year. So when you say pag-aaralan pa lang, sigurado na ba o hindi sigurado? Ang gusto ko pong sagot, sigurado, pag-aaralan namin kung paano magiging sistema para mangyari po yun. And that will be music to my ears. Honorable Senator Tulfo, we are studying it in our coverage for senior citizen, indigent, PWD, with a provision of no co-payment. So ibig sabihin, mangyari pa rin talaga yun. No co-pay, especially sa mga minimum wage earners. They're not considered indigent, pero mababa yung kanilang sweldo, tama-tama lang, wala na silang dapat babayaran na co-pay or out-of-pocket expense. Yes, Mr. Chairperson, Honorable Senator Tulfo, this will fully apply if the minimum wage earners will be admitted or confined in government facilities and government-owned institutions. So yes to that, sir. No, kasi there are times na puno na po yung ospital sa government, pila-pila na, kailangan na ma-check up yung isang pasyente at ang available time na pwede sila ma-accommodate ay sa private, so dapat pati sa private din. I don't want our minimum wage earners to be treated as second-class citizen. Kailangan makatikim din sila ng serbisyo ng private hospitals. Kasi sa ngayon, nakakatikim lang serbisyo ng private hospitals ay yung mga can afford. Pag minimum wage earners ka, hindi ka pwede pumunta ng private hospital dahil magbabayad ka, malaking copay dyan, etc. So, I don't want our minimum wage earners to be treated as second-class citizens. With that said, sir, we will include private hospitals then. Thank you very much. And this is recorded, ano? Pwede ko kami tingilin. Yes, sir. Yan ang gusto ko sa Mr. Ledesma. Palagi mong kinokol yung mga request namin dito, lalo pat kung mahirap na kababayan ang ating pinag-usapan. So, pro-poor ka pala talaga. Thank you for that. Basta makatulong po kami, Senator Tulfo, we're always there po. Prophylaxis, yung teeth cleaning, dapat covered yan at libre, especially sa mga minimum wage earner, again, sa mga senior citizen. Dahil ang dami ko nakikita, in fact, I talked to some people sa DOH na isa sa mga problema ng ating bansa ngayon, yung sira-sirang ngipin at napakaraming mga bungal, mga kababayan natin, because they cannot afford. Pag pupunta sa dentist, bulok na, saka palang sila magpapa-check up at yung pala, hindi na maremedyoan, bubunutan sila, and then pag nabunutan sila, bungal sila, wala silang pambayad ng pustiso. So, gusto ko covered yan, pati yung pustiso covered. Libre. Yes to that, Mr. Chairperson, Honorable Senator Tulfo. Okay, kasi mas maganda yung bago pa man mangyari yung sakit na address na sa pamagitan ng early check-up. Makatipid pa tayo. At hindi kailangan public dental clinic, pati sa private allowed sila. We will include it in our consulta package po. Thank you, sir. I really appreciate that. How about doon po sa tinatawag na gamot program para sa mga seniors? Gusto ko po, libre na rin po yung mga maintenance para sa mga senior citizen. Ala rin mga maintenance para sa puso, diabetes. Halimbawa, pupunta sa private hospital, itong kababayan natin, at mahirap siya. And then, niresetahan siya ng doktor sa pagkukonsulta. So, yung gamot na yon dapat libre. That's correct, Mr. Chairperson. It's covered under the Consulta program. At 100% coverage. Yes, Mr. Chairperson. Paano po malalaman ng mga pasyente na meron palang konsulta program dito, or pag private, ito pala accredited at dito natin magpakonsulta and then maresetahan ako ng gamot, libre, complements of PhilHealth, anong klaseng information dissemination meron kayong ginagawa? Through our employees in the region, we're also announcing this information through radio as well as TV programs, Honorable Senator Tulfo. Thank you, sir.